Ang mayaman kong asawa Kabanata 1971 ang Alchemist Association na. Si Chinyu ay puno ng kuryosidad tungkol sa ika-9 na baitang alchemist. Ang tanging tao na maaari niyang tanungin ngayon ay si Master Yon. Pagdating niya sa tirahan ni Master Yon, maingat na kumatok si Chinyu sa pinto. Hindi nagtagal, isang boses ang nagmula sa loob, pasok. Itinulak ni Chinyu ang pinto at mabilis na pumasok. Sa sandaling ito, si Master Yon ay naglalakad pabalik-balik sa harap ng isang medicine cabinet na parang may hinahanap. Hindi siya na-curious sa pagdating ni Chinyu at hindi man lang siya nilingon. Sa gilid, walang lakas ng loob na magsalita si Chinyu, kaya tahimik lang siyang naghintay. Pagkalipas ng ilang minuto, si Master Yon ay kumuha ng gamot mula sa cabinet ng gamot at bamulong, sa wakas ay natagpuan na kita. Iniligpit niya ang gamot, pagkatapos ay tumingin kay Chinyu at sinabing may mahinang ngiti, alam kung pupunta ka sa akin. Master Yon, may ilang tanong ako sa iyo, hindi na makapaghintay si Chinyu na magtanong. Huwag kang mabalisa. May ilan din akong itatanong sa iyo, sabi ni Master Yon. Ilang araw ang nakalipas, maaaring mayroon kang ilang hindi masabi na mga sekreto sa harap ng lahat. Ngayon, dapat mong sabihin sa akin kung anong grade ka ng alchemist, walang pakialam na sabi ni Master Yon. Saglit na natahimik si Chinyu, pagkatapos ay nagsabi, ang sinabi ko ilang araw na nakalipas ay totoo lahat. Hindi ko alam kung anong grade ako ng alchemist. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang grade na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Master Yon. Pinalaki niya si Chinyu at hindi niya akalaing nagsisinungaling siya. Dapat mayroon kang espiritual na apoy, tama ba? Tanong ni Master Yon. Ma'am, sagot ni Chinyu. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang palad at biglang tumalon ang isang lilang apoy sa kanyang palad. Gayunpaman, ang apoy ay lubhang hindi matatag, na nagpakita na siya ay may mahinang kontrol. Isang pagkabigla ang bumungad sa mukha ni Master Yon. Mamulong siya, ito ay isang purple na espiritual na apoy, ngunit ang kanyang kontrol ay napakasama. Hindi dapat. Tuldok panipi. Hindi pa nagtagal, ako ay malubhang nasugatan sa pakikipaglaban kay si Shifeng. Kaya ang aking kontrol sa apoy ay naging lubhang hindi matatag. Mabilis na paliwanag ni Chinyu. Nakikita ko. Sa wakas na intindihan ni Master Yon. Mayroon kang purple spiritual fire. Tiyak na bibigyan ka ng grado ng Alchemist Association. Alchemist Association, bulong ni Chinyu sa pangalan. Pangalawang beses na niyang narinig ang organisasyong ito. Ang Pavilion Master ay nasa Alchemist Association. Siya ay napakatalino, at ang kanyang paglilinang ay napakalakas din. Dapat ay mayroon siyang napakataas na katayuan sa Alchemist Association. Master Yon, ano ang mga kondisyon para makasali ako sa samahan ng Alchemist? Tanong ni Chinyu. Sa purple na espiritual na apoy na ito, hindi mo kailangang matugunan ang anumang mga kinakailangan upang maging isang alchemist sa unang baitang, sabi ni Master Yon. Winuwagayway ang kanyang kamay. Kung gayon, paano kung gusto kong makakita ng isang alchemist sa ika-9 na baitang? Pansamantalang tanong ni Chinyu. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Master Yon ang mapatawa. Ika-9 na baitang. Alam mo ba kung ilan ang ika-9 na baitang mayroon sa buong banal na rehiyon? Umiling si Chinyu, na nagpapahiwatig na wala siyang ideya. Inilabas ni Master Yon ang kanyang mga daliri at sinabing, 3 lang. 3 alchemist sa ika-9 na baitang. Ang pambihira ng isang alchemist sa ika-9 na baitang ay hindi kukulangin sa mahusay na cultivator ng tribulation stage. Napabuntong hininga si Chinyu, at baka sa mukha niya ang pag-aalala. Sa kasalukuyang panahon, walang kahit isang tribulation stage na mahusay na magsasaka. Gayunpaman, ang isang alchemist sa ika-9 na baitang ay may kukumpara sa isang mahusay na cultivator ng tribulation stage. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano sila kakilakilabot. Kung ganoon, ang isang 9th grade alchemist ay nasa pinakamataas na grade, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Hindi, umiling si Master Yon at sinabi. Ang pinakamataas na grado ay ika-10 baitang. Mayroong 10th grade alchemist. Mabilis na bumangon si Chinyu.
Gumuso si Master Yun at sinabi, ang kailangan para maging isang 10th grade alchemist ay ang pagpasok sa Tribulation Transcending Stage. Walang isa sa buong Holy Region. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti ng mapait. Hindi ba ito medyo masyadong King harsh? Iyon ang dahilan kung bakit wala akong makitang 9th grade alchemist, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Umiling si Master Yun at sinabing, hindi dahil hindi ka nakakakita ng 9th grade alchemist. Wala ka ring karapatang makakita ng 7th grade alchemist. Kung hindi dahil sa Prince of the Great Zia, hindi mo ako makikita. Napakataas ba ng status ng alchemist? Si Chinyu ay nalilito. Siyempre, ang epekto na dala ng isang top-notch na tableta ay masasabing doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang ilan ay nangangailangan pa ng tulong ng mga table task kapag sila ay nakalusot, sabi ni Master Yun. Pagkatapos ay tumingin si Master Yun sa palad ni Chinyu at sinabing, pag-uusapan natin, dapat kang pumunta sa Alchemist Association para ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Ganoon din ang iniisip ni Chinyu, ngunit wala siyang oras para gawin iyon. Ang araw ng landas ng langit ay darating anumang oras. Kinailangan ni Chinyu na italaga ang lahat ng kanyang lakas sa cultivation para itaas ang kanyang cultivation level. Kahit papaano, kailangan niyang abutin si Shifeng. Talagang pupunta ako kung may pagkakataon ako sa hinaharap, sabi ni Chinyu. Umiling si Master Yun at sinabing, hindi mo pa rin alam kung ano ang ibig sabihin ng alchemist. Pasa ito sa buong banal na rehiyon. Maraming tao ang nagsisikap na makapasok, ngunit paulit-ulit mong sinusubukang ipagpaliban ito. Wala akong choice. Tumawa ng mapait si Chinyu. Wala talaga akong oras ngayon. Ngunit kung pag-uusapan, mayroon ng karagdagang landas si Chinyu ngayon. Kung hindi niya talaga kayang mabuhay, ang pagpunta sa Alchemist Association ay hindi isang masamang pagpipilian. Siya nga pala, Master Yun, maaari ba akong humingi sa iyo ng tulong sa pagpino ng isang tableta? Pansamantalang tanong ni Chinyu. Tawa ng tawa si Master Yun. Gusto mo? Ang presyo ng aking alchemy ay napakataas. Hindi ko ito ibebenta ng madali. Higit pa rito, kailangan mong ibigay ang lahat ng mga sangkap ng gamot. Nag-isip sandali si Chinyu at sumang-ayon sa kanya. Ngunit kung mayroon siyang sapat na materyales, hindi kakailanganin ni Chinyu ang tulong ni Master Yun. Pagkatapos bumalik sa kanyang tinutuluyan, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Tumingin siya sa kwarto ni Yao Meng at bumulong, I'm sorry. I'm afraid na hindi kita matutulungan ngayon. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Chinyu. Tila nakatagpo siya ng isang bottleneck sa kanyang paglilinang. Kahit anong gawin niya, wala siyang magagawa. Kahit na ang kanyang kakayahang kumuha ng espiritual na enerhiya ay naging hindi gaanong sensitibo. Walang gumabay sa kanya si Chinyu, kaya para siyang langaw na walang ulo. Kung mas mataas ang paglilinang ng isang tao, mas mahirap itong linangin. Malinaw na hindi magandang pagpipilian ang umasa sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng banal na rehiyon. Master Yun, may naalala ka sa akin, naisip ni Chinyu sa sarili. Dahil ang proseso ng paglilinang ay nangangailangan ng tulong ng mga tabletang panggamot, marahil ang alchemy ay ang pinakamahusay na pagpipilian ngayon. Sa makatuwid, noong gabing iyon, naghanap si Chinyu ng ilang formula sa kanyang isipan at nagplanong subukan ang kanyang kapalaran sa loob ng ilang araw. Mayroon akong dugo ng dragon at karne ng dragon sa aking mga kamay. Kailangan ko lang ng ilang ordinaryong halamang gamot para makagawa ng magandang tableta, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Nang sumunod na araw, nang si Chinyu ay pupunta na sa palengke ng gamot upang subukan ang kanyang kapalaran, ang katulong ng prinsipe ng dakilang Zia ay lumitaw sa pasukan. Bahagyang yumuko siya kay Chinyu at sinabing, Mr. Chin, inimbitahan ka ng iyong kataas-taasan sa Great Hall para makipag-chat. Inimbitahan ako ng kamahalin. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Kaibigan, bakit ako hinahanap ng kamahalin? Dumating na ang mga tao mula sa pamilyang Si, sabi ng attendant sa mahinang boses. 1,972 huwag mo naman pag-isipan ang pagkuha ng isa.
Tichinyu ay naningkit ang kanyang mga mata, nginisyan, at sinabing, medyo mabilis ito. Mr. Chin? Mangyaring sumama sa akin, sabi ng attendant. Ma'am, sagot ni Chinyu. Pagkatapos ay sinundan niya ang katulong sa Great Hall. Pagdating nila sa Great Hall, may nakalagay na table sa isang gilid ng hall. Dalawang semi-saints ng pamilyang si ang nakaupo. Doon. Ang isa sa kanila ay matanda, at ang isa ay bata pa. Parehong napakalakas. Nang makita si Chinyu, agad na tumayo ang dalawa. Huwag kang mabalisa, mabilis na sabi ng prinsipe. Malamig na bumantong hininga ang dalawa at muling umupo. Diretsyong umupo si Chinyu sa tapat nila, pagkatapos ay sinabing may mahinang ngiti, may kailangan ba kayong dalawa sa akin? Don't play dumb. Sa tingin mo makakapagtago ka dito. Malamig na sabi ng isa sa semi-saints. Matagal na akong hindi nagbibiro, nakangiting sabi ni Chinyu. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Anak, nakahiga pa rin si Young Master Feng sa kama at hindi makabangon. Sa tingin mo ba tapos na ang usapin? Malungkot na sabi ng isa sa mga semi-saints. Tuldok. Hahaha. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu ang mapatawa. So sinasabi mong hinahanap mo ako para maghaiganti para kay si Shifeng. Ano? Hindi niya kayang mawala. O sa pamilya mo. Puno ng panunuya ang tono ni Chinyu. Napagtanto kaagad ng semi-saint na mali ang sinabi niya at agad na binago ang kanyang mga salita, kalokohan. Nandito kami. Dahil ninakaw mo ang mga mineral ng pamilya si. O, kaya dahil ito sa mga ores. Ngumisi si Chinyu, at nadagdagan ang pangungutya sa kanyang mga mata. Sinabi ni Chinyu na handa siyang ibalik ang kalahati ng mga ores sa pamilya si, sabi ng prinsipe, sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Kalahating. Natigilan si Chinyu at agad na tumingin sa prinsipe. Nakangiti pa rin ang prinsipe at hindi nagmumukhang abnormal. Ads by Pop Future. Inalis niya ang mga gamit ng pamilya namin at gustong ibalik ang kalahati. Siguradong nananaginip siya. Tuway ng semi-saint. Bumantong hininga ang prinsipe at sinabing, nagpadala ako ng mga tao sa Seren South City upang imbestigahan ang bagay na ito. Sa mahigpit na pagsasalita, ang mga ores na ito ay hindi pag-aari ng pamilya si. Dahil handa si Chinyu na ibalik ang kalahati sa kanila, dapat nating ayusin ang usapin. Nang marinig ang mga salita ng prinsipe, nanlamig ang mukha ng dalawang semi-saints. Kamahalan, ano ang ibig mong sabihin dito? Sinusubukan mo bang panindigan si Chinyu? Malamig na sabi ng isa sa semi-saints. Siyempre, hindi ko iyon sinasadya, nakangiting sabi ng prinsipe. Gusto ko lang makipagpayapaan at makahanap ng perpektong paraan para malutas ang bagay na ito. Sa tingin ko, dapat paalisin ng kamahalan si Chinyu, ginisyon ng semi-saint at sinabi. Alam ni Chinyu na hindi kaagad susuko ang pamilyang si, kaya tumayo siya at sinabing, kung gayon, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ores, at tatawagan natin itong isang araw. Paano na? Ano? Ninakaw mo ang mga gamit namin, at ngayon mo lang ibinabalik. Siguradong nananaginip ka. Gumisi ang semi-saint at sinabing. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Si Chinyu ay nagpakita ng kanyang sinseridad, sinubukan ng prinsipe na ayusin ang mga bagay-bagay. Sa tingin ko dapat na lang natin iwanan iyon. Magsasalita na sana ang isa sa mga semi-saints nang marinig niya ang mga salita ng prinsipe ngunit pinigilan siya ng matandang semi-saint sa tabi niya. Dahil nagsalita na ang kamahalan, paano kung payagan tayong pag-usapan ito? Sabi ng matandang semi-saint. Ibinuko ng batang semi-saint ang kanyang bibig at magsasalita na sana, ngunit muli siyang napatigil. Of course, tumango ang prinsipe at sinabi. Walang sabi-sabi, ang dalawang semi-saints ay tumayo at naglakad palabas. Ilang sandali pa ay bumalik na ang dalawa. Kamahalan, dahil nagsalita ka na, papayag kami, nagbago ang ugali ng batang semi-saint at magalang na sinabi. Siyempre, kailangan nating magbigay ng kaunting mukha sa kamahalan, nakangiting sabi ng matandang semi-saint. Nang makita ito, lubos na nasiyahan ang prinsipe. Tumayo siya at sinabing, kung ganoon, desidido na. Kami. Hold on. Biglang tumayo si Chinyu sa sandaling ito.
Malamig niyang tiningnan ang dalawang semi-saint sa tapat niya at sinabing may mahinang ngiti, "I'm sorry. Nagbago na ang isip ko." Natigilan ang prinsipe. Natarante siyang tumingin kay Chinyu at sinabi sa mahinang boses, "Mr. Chin, ikaw." Hindi pinansin ni Chinyu ang prinsipe at malamig na tumingin sa dalawang semi-saints. "Chinyu? Ano ang ibig mong sabihin dito?" Malamig na tanong ng semi-saint. Gumisi si Chinyu at sinabing, "Ang ibig kong sabihin ay ang sinabi ko. Babalik ako sa aking salita. Ngayon, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng kahit isang ore. Wala. Kahit isa. Anak, sa tingin ko ay baliw ka." Sigaw ng batang semi-saint. Bahagyang kinusot din ng matandang semi-saint ang kanyang mga mata. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, "Kamahalan, nakita mo ba iyon? Binigyan ka namin ng mukha, ngunit hindi alam ng batang ito kung paano ito pahalagahan." Nagmamadaling lumapit ang prinsipe at pinayuhan, "Mr. Chin, ito na ang iyong huling pagkakataon. Ikaw. Kamahalan, masyado kang nag-iisip. Kahit bigyan ko sila ng ores, hindi pa rin nila ako papakawalan," malamig na sabi ni Chinyu. "Kung hindi ako nagkakamali, hahanap ka ng dahilan para sabihing hindi sapat ang ibinalik kong ore sa iyo, di ba?" Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng dalawang semi-saints. Tama si Chinyu. "I'm just trying to frame you. How could you just let it go?" Gumisi si Chinyu at sinabi, "Kung ganoon ang kaso, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng kahit isang ore. Ibebenta ko silang lahat bukas." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Chinyu at umalis. Nang makita ito, agad na pinigilan ng dalawang semi-saint si Chinyu. Hindi natarante si Chinyu. Gumisi siya at sinabing, "Ano? Nagpaplano ba kayong lumaban sa Great Hall ng Prince of Great Zia sa Sky City?" "Ako." Natigilan ng semi-saint. Halatang hindi siya naglakas loob na gawin iyon. "Chinyu? Maaaring hindi tayo maglakas loob na kumilos, ngunit hindi ibig sabihin na ang iba pang miyembro ng pamilyang si ay hindi manggahas." Walang pakialam na sabi ng matandang semi-santo. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, "Oh. Ganun ba? Kung gayon, imbitahan mo ang padre de pamilya mo. Hihintayin ko siya dito." Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu para umalis. Sa kasamaang palad, nakaharang pa rin ang dalawang semi-saint sa kanyang daan. Ang magaling na aso ay hindi humaharang sa daan. Hindi ba kayo naiintindihan ng dalawang B****? Saktong dumating si Juwo sa sandaling ito. Sumulyap ang dalawang semi-saints kay Juwo, malamig na bumantong hininga, at sinabing, "Sino ka? How dare you makialam sa negosyo natin? Ako ang iyong ama." Walang awa na nagmura si Juwo. Mag-aapoy na sana ang dalawang semi-saints nang tumikim si Chinyu at sinabing, ang pangalan niya ay Juwo. Dati siyang pinuno ng 3 baliw sa Nanzhou. Sa kanya, walang mga patakaran. Kapag nabaliw siya, walang makakapidyaw sa kanya. Maaari mong subukang salakayin siya. At makita. Sa anumang kaso, si Juwo ay nag-iisa, at nasa likod mo ang pamilyang Si. Pagdating ng panahon, gusto kong makita kung paano ito ipapaliwanag ng iyong pamilyang Si sa mundo. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, handa na rin si Juwo na kumilos. 1,973 inatake ng Demon Race. Ang mga salita ni Chinyu na agad na nagpatahimik sa dalawa. Sina Juwo at Chinyu ay mga buhong na magsasaka at walang pakialam sa reputasyon, ngunit hindi ang pamilyang Si. Dahil ang pamilya Si ay nasa ngipin ng hangin ngayon, hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat. "Kami, mula sa pamilyang Si, ay tatandaan kayong dalawa," malamig na sabi ng batang semi-saint. "Huwag mong isipin na wala kaming magagawa sa iyo dahil lamang sa nagtatago ka sa Sky City. Maaari ka lamang magtago, ngunit hindi magpakailanman." Pagkasabi nito ay tumalikod na ang dalawa at umalis. Si Chinyu at Juwo ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw, tahimik na pinapanood silang umalis. Pagkaalis nila, bumantong hininga ang prinsipe at naglakad. "Chinyu? Plano mo ba talagang magtago sa Sky City magpakailanman? Nakita mo na ito dati. Ginamit pa nila ang mahiwagang artifact para hilahin ka sa kawalan at ihiwalay ka sa teritoryo ng Sky City," sabi ng prinsipe.
Tumingin si Chinyu sa prinsipe at sinabing, wala sa akin ang magpasya ngayon. Dahil determinado ang pamilyang sinaalisin ako, maaari ko lang itong gawin ng paisa-isa. Ano ang dapat katakutin? Kung maglakas loob silang lumapit, papatayin ko sila. Mabangis na sabi ni Juwo. Sa pagdating ni Juwo, medyo gumaan talaga ang loob ni Chinyu. Bagamat mahilig manggulo ang lalaking ito, isa siya sa kakaunting taong mapagkakatiwalaan niya ng walang kondisyon. Kamahalan, salamat sa iyong kabutihan. Yumuko si Chinyu sa prinsipe at saka umalis kasama si Juwo. Sa kanilang paglalakbay, walang sinabi si Chinyu. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang mga tao sa paligid ay tila narinig ang balita, at lahat sila ay itinuro si Chinyu, nag-uusap sa isa't isa. Sok! Sok! Narinig mo ba ang balita? Tinaktan lang ni Chinyu ang pamilya Si, at ngayon ay nasaktan niya ang pamilya Yao. Oo, magulo talaga siya. Siya ay nakakasakit sa lahat saan man siya pumunta. Ito ay hindi naririnig. Nang marinig ang kanilang sinabi, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Gusto niyang magpaliwanag. Gayunpaman, alam niyang kahit anong sabihin niya, ito ay kukunin lamang bilang isang biro sa kanilang pandinig. Ads by Pop Future. Walang ganong bagay na nakakasakit o hindi nakakasakit, di ay puro pagkakaiba sa antas. Ang pagbangon ni Chinyu ay tiyak na magdulot ng banta sa siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Natural, magiging tinek siya sa kanilang panig. Sa kasamaang palad, ang mga taong ito ay hindi kailanman maunawaan ang prinsipyong ito. Chinyu? Ano ang iniisip mo? Curious na tanong ni Juwo. Tumingin si Chinyu kay Juwo at nakita niya itong nakatitig sa kanya na nakadilat ang mga mata at inosenteng tingin. Walang kamunduhan sa kanyang mga mata, parang lawa na may malinaw na tubig. Iniisip ko kung paano ko mababago ang kasalukuyang sitwasyon, sabi ni Chinyu. Matalino kang bata. Siguradong makakaisip ka ng paraan, di ba? Tumawa si Juwo at sinabi. Wala nang ibang paraan, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Kailangan nating magtanim ng takot sa kanila kung ayaw nating paghigpitin sila. Magtanim ng takot? May kinakatakutan ba sila? Bahagyang nagulat si Juwo. Lahat ng tao ay may kinakatakutan, hinisya ni Chinyu at sinabi. Sila ay walang pagbubukod. Juwo, gaano kalaki ang utos mo sa kapangyarihan ng Purple Cloud Pearl ngayon? Tanong ni Chinyu sa puntong ito. Napakamot ng ulo si Juwo at sinabing, marahil ang ikatlong bahagi nito. Bahagyang tumango si Chinyu. Gaya ng inaasahan, si Juwo ay wala sa buong kapangyarihan ng Purple Cloud Pearl. Tian Ruozo ay personal na nagsabi noon na ang kapangyarihan ng Purple Cloud Pearl ay mas mahalaga pa kaysa sa isang Saint Weapon. Sa isang katlo pa lang nito, natalo mo na ang isang semi-saint. Kung pagbutihin mo pa ng kaunti, kahit ang pamilyang Si ay kailangang magbayad ng halaga kung gusto nilang salakayin tayo, malamig na sabi ni Chinyu. Sa kasalukuyan, ganap na kayang sugpuin ni Juwo ang lahat sa kanyang henerasyon, lahat. Kasama dyan si Shio. Juwo, maaari kang pumunta, biglang sabi ni Chinyu sa sandaling ito. Natigilan si Juwo. Pagkatapos ay tumalon siya at tinapok ang ulo ni Chinyu, pinagalitan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Saan ako pupunta? Sasampalin kita. Hindi ako nagbibiro sa iyo, seryosong sabi ni Chinyu. Umalis ka na. Lumayo ka sa akin. Nakakabaliw ka. Medyo pangit ang mukha ni Juwo. Halata namang galit siya. Ipinaliwanag ni Chinyu, sa kasalukuyan mong kakayahan, walang sino man sa nakababatang henerasyon ng buong Jongzo ang makakapareha mo. Maaari kang pumunta. At homanin ang lahat sa pamilyang Si. Marahil kahit ang buong nakababatang henerasyon ng banal na rehiyon. Matapos marinig ang sinabi ni Chinyu, tila may naintindihan si Juwo. Kung hahamunin mo sila sa publiko, wala tayong mawawala kahit na hindi nila ito tanggapin. At least maabala natin ang atensyon nila, Chinyu. Sabi. Ngunit kung ang isang tao ay tumatanggap ng hamon, sila ang magdurusa. Naunawaan ni Juwo ang ibig sabihin ni Chinyu ngayon. Napakamot siya ng ulo at bamulong, pero hindi nila ako kailangang pansinin. Lahat sila matataas at makapangyarihan.
Hindi. Umiling si Chinyu. Hindi tayo pareho. Ikaw ang saradong disipulo ni Dinley. Ang pagkakakilanlan na ito ay sapat na upang maging kapantay ng mga disipulo ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Biglang natauhan si Juwo. Tinapa niya ang kanyang mga kamay at sinabing, sige, napagpasyahan na. Hindi ko talaga sila gusto sa simula. Tumango si Chinyu at sinabing, ngunit isang bagay ang dapat mong tandaan, huwag silang patayin. Kailangan mong malaman ang iyong mga limitasyon. Magiging mahirap kung pipilitin mo silang gumawa ng isang bagay dahil sa desperasyon. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Tinapik ni Juwo ang kanyang dibdib at sinabi. Sa parehong araw, umalis si Juwo sa Sky City. Hindi nag-alala si Chinyu sa kaligtasan ni Juwo. Hindi pa banggitin ang kanyang labis na lakas at ang Saint Weapon sa kanyang kamay. Ang pagkakakilanlan ni Juwo bilang closed-door na disipulo ni Dinley lamang ay sapat na upang pigilan ang sinuman sa banal na rehiyon na gumawa ng anuman sa kanya. Pagkaalis ni Juwo, nagsimula na ring mag-isip si Chinyu kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang mga pinsala ni Chinyu ay hindi pa gumagaling, at malamang na tumagal pa ng ilang araw. Kaya hindi siya nagmamadali sa paglilinang. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Chinyu na bumiyahe sa Donghuang. Sinabi noon ni Xiaosheng. May mga malalaking pagkakataon doon. Pinalak ni Chinyu na ibenta ang lahat ng ore sa kanyang mga kamay para sa mga spirit coin sa mga sumunod na araw. Pagkatapos ay susubukan niya ang kanyang swerte sa auction. Gambling House, at Alchemist Association sa Sky City, umaasa na gamitin ang dugo ng dragon upang pinuhin ang isang batch ng mga table tasks. Sa mga sumunod na araw, nilunok ni Chinyu ang mga table tasks sa kanyang kamay ayon sa mga kinakailangan ni Master Yun. Pagkaraan ng 3 araw, nabawi na ni Chinyu ang halos lahat ng kanyang lakas. Sa ika-4 na araw, lumabas si Chinyu para ibenta ang mga mineral na mayroon siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, kumalat ang isang nakakagulat na balita sa karamihan ng Zhongzhou. Isang binata ang gumawa ng hakbang laban sa mga tagapagmana ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Sa loob lamang ng 3 araw, napatay niya ang 2 sa mga tagapagmana ng mga aristokratikong pamilya. Malungkot ang mukha ni Chinyu nang marinig niya ang balita. Bigla siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Maaaring si Juwo. Kumunat ang noo ni Chinyu. Kakaalis lang ni Juwo sa Sky City, at kumakalat ang ganoong balita. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalala. Ngunit hindi nagtagal, inalis ni Chinyu ang kaisipang iyon. Ito ay dahil ang binata na sumalakay ay hindi mula sa isang lahi ng tao, ngunit isang lahi ng demonyo. 1974 na isa pang bagyo. Matapos marinig ang balita, hindi napigilan ni Chinyu na kunot ng mahigpit ang kanyang noo. Lahi ng demonyo. Matagal-tagal na rin noong huli niyang narinig ang pangalang ito. Tila pagkatapos na makarating sa Holy Region, hindi pa nakatagpo si Chinyu ng isang demonyo na nag-cultivate sa anyo ng tao. Si Chinyu ay nakaupo sa isang tea house, tahimik na nakikinig sa kanilang talakayan. Mula nang mangyari ang insidente, ang lahat ay tila hindi gaanong nagbigay ng pansin kay Chinyu ngayon. Halos lahat ng tao sa tea house ay pinag-uusapan ang bagay na ito. Bata pa ang lalaking iyon. Ang sabi-sabi ay mga 300 taong gulang pa lamang siya. Wala man lang siyang awa kapag kumikilos siya. Tama. May sabi-sabi na 2 tagapagmana ng mga aristokratikong pamilya ang namatay sa kanyang mga kamay. Saan nagmula ang lahi ng demonyo? Narinig ko na mayroon siyang isang pares ng mga pakpak at nakakapagpalipad siya ng daan-daang bituin sa isang flap ng kanyang mga braso. Ang kanyang bilis ay napakabilis. At hindi siya natatakot sa mga aristokratikong pamilya. May bulong-bulungan din na ang taong ito ay malamang na mula sa kailaliman ng Azure Rock Forest. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas. Ngunit bakit niya sinalakay ang mga tagapagmana ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya? Mukhang hindi ito makatuwiran. Who knows? Baka gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para markahan ang kanyang debo. Nang marinig ang sinabi ng lahat, mas nabigla si Chinyu. Lumabas ba siya sa kailaliman ng Azure Rock Forest?
Maaaring ang mga mahiwagang pag-iral na naninirahan sa kailaliman ng Asher Rock Forest ay nagplanong lumabas. Tumayo si Chinyu at naglakad papunta sa gitna ng karamihan. Pagkatapos ay nagtanong siya ng pansamantala, "Kaibigan, alam mo ba ang pangalan ng taong umatake?" Magsasalita pa sana ang kabilang partido ngunit tumahimik nang makita ang mukha ni Chinyu. "Chinyu? Napakaswerte mo," nakangiting sabi ng katabi niya. "Sa palagay ko ay wala ng oras ang pamilyang si para makipag-usap sa iyo ngayon." "Oh, bakit?" Naguguluhan si Chinyu at nagtanong. Dahil ang namatay ay tagapagmana ng pamilyang si. Siya ay tagapagmana na bahagyang mas mababa kay si Shipeng at napakalakas. Sabi ng kabilang partido. Buntong hininga. Narinig kong sasalakayin ng binatang ito ang ilang mga banal na anak. Ngayon, buong araw ay hindi sila nang ahas na lumabas. Ads by Pop Future. Natahimik si Chinyu. Hindi niya alam ang layunin ng lahi ng demonyong ito na umatake. Hindi nag-alala si Chinyu kung target lang nila ang mga tagapagmana ng siyam na aristokratikong pamilya. Gayunpaman, magiging mahirap kung aatakihin niya ang mga batang talento sa mundo. Sa oras na iyon, mahihirapan din si Chinyu na makatakas. Ang bagay na ito ay patuloy na umaasim, at hindi nagtagal, nagdulot ito ng galit ng siyam na maharlikang pamilya. May alingaw-ngaw na ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay nagpadala ng 12 ng mga eksperto upang patayin ang lalaking ito. Kaya mas nakaka-relax si Chinyu. Ang pamilyang si ay malamang na walang oras na puntahan siya. Sa parehong araw, dumating si Chinyu sa pinakamalaking palengke sa Sky City. Ang mga taong nagpakita sa pamilihang ito ay pawang mahahalagang tao na may matitibay na pinagmulan. Si Chinyu ay hindi kumilos ng mapagpakumbaba. Nagplano siyang magbenta ng higit na karamihan ng mga ores. Para naman sa natitira, binalak niyang maghanap ng pagkakataon para makagawa ng Saint Weapon. Hindi na kailangang mag-alala si Chinyu kung may dala siyang Saint Weapon. Ang mineral ay may mataas na halaga. Bagamat alam ng lahat ang tungkol sa alitan sa pagitan ni Chinyu at ng pamilyang si, naubos ito ng napakabilis. Sa ilalim ng napakalaking tukso. Si Chinyu ay nakakuha ng 10 bilyong spirit coins mula lamang sa pagbebenta ng ore sa pagkakataong ito. Bagamat hindi maihahambing ang kanyang mga mapagkukunan sa pananalapi sa siyam na dakilang maharlikang pamilya, ang ordinaryong maliliit na maharlikang pamilya ay maaaring hindi mas mayaman kaysa sa kanya. Pagkatapos ibenta ang mga ores, dumidilim na. Hindi na natili si Chinyu at agad na bumalik sa kanyang tinutuluyan. Nang sumunod na araw, hindi nagmadali si Chinyu na maghanap ng mga halamang gamot. Sa halip, binalak niyang magpahinga sandali. Sa tulong ng mga table task ni Master Yun, ang mga sugat ni Chinyu ay karaniwang gumaling na. Gayunpaman, malamang na kailangan niyang magpahinga. Nang ilang sandali kung nais nitong bumalik sa kanyang pinakamabuting kalagayan. Nang mga sumunod na araw, nagkagulo ang Holy Region. Sa loob lamang ng 9 na araw, muling sumalakay ang mahiwagang lahi ng demonyo. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay ang pamilyang ni, isa sa 9 na dakilang maharlikang pamilya. May tsismis na ang panganay na anak ng pamilya ni, si Rosway, ay nakatagpo ng misteryosong lalaking ito mula sa lahi ng demonyo noong siya ay nasa labas ng pagsasanay. Isang malaking labanan ang sumiklab sa pagitan ng dalawa, at sa huli, si Rosway ay walang kalaban-laban para sa kanya. Damyugo siya ng husto at namatay. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, nagulat ang buong Holy Region. Bagamat umatake siya dati, pinatay lang niya ang mga hindi kilalang bloodline. Ngayong inatake na niya ang panganay na anak ng pamilya ni, ibig sabihin ay wala na siyang pakialam sa mga tinatawag na noble bloodlines. Kung makatagpo niya ang banal na anak, gagawin niya. Atake din. Tinagtagal, ang 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay nasa animated na talakayan. Naghanda pa nga ang ilan na magpadala ng mga true saints para patayin ang misteryosong demonyo. Hindi napigilan ni Chinyu ang labis na pagkagulat matapos marinig ang balita. Sa napakaraming taon, walang nang-ahas na hominin ang prestihiyo ng banal na rehiyon. Hindi banggitin ang pagpatay sa banal na anak, walang sino man ang hindi nang-ahas na salakayin sila.
Siya ay talagang mabangis. Siya ay isang tunay na mabangis na tao. Ang demonyong ito ay hindi maaaring nagpaplano na salakayin ang buong sangkatauhan, tama ba? Sino ang nakakaalam? Kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa, walang makakapagsabi. Kung hindi maalis ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ang taong ito sa lalong madaling panahon, maaapektuhan ang kanilang prestihiyo sa hinaharap. Nang marinig ito, tahimik na tumango si Chinyu. Tulad ng sinabi nila, ang pag-atake ng lahi ng demonyo ay hindi bababa sa nagpakita na ang siyam na dakilang pamilyang Maharlika ay hindi magagapi. Maaari rin silang mahulog. Q. Malaki talaga ang naitulong mo sa akin, naisip ni Chinyu sa sarili. Kasabay nito, medyo nag-aalala si Chinyu. Sasalakayin ba ng misteryosong taong iyon mula sa lahi ng demonyo si Yanrozo? Magiging mahirap kung iyon ang kaso. Dapat ko ring kunin ang pagkakataong ito para magtanim, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa parehong araw, nagdala si Chinyu ng malaking halaga ng pera sa pinakamalaking auction sa Sky City. Pinili niya ang auction dahil karamihan sa mga tunay na kayamanan ay lumabas sa mga auction at gambling house. Tulad ng para sa mga halamang gamot ng Alchemist Association, ang kanilang halaga ay hindi maihahambing sa mga natagpuan sa auction, bagaman hindi sila karaniwan. Ang parehong tableta, sa ilalim ng iba't ibang materyales at pamamaraan, ay magkakaroon ng ganap na magkakaibang kondisyon kapag ginawa ito. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Tumayo siya sa pasukan ng auction house, nag-isip sandali, at pagkatapos ay pumasok. Tuldok. Ang siyam na dakilang Maharlikang pamilya ay nagpareserba ng Sky City dahil, bukod sa pagkakaroon ng Great Zia, nais din nilang kontrolin ang lahat ng mga kayamanan sa mundo. Sa makatuwid, ang auction na ito ay masasabing puno ng mga nakatagong talento. Bagaman wala pang 100 ang mga ito, bawat isa ay may kakaibang pagkakakilanlan. Kahit na ang pagpasok ni Chinyu ay hindi nagdulot ng anumang kaguluhan. Wala silang pakialam sa usapin sa pagitan ni Chinyu at ng pamilyang Si. Nakahanap si Chinyu ng upuan at umupo, tahimik na naghihintay na magsimula ang auction. Maya-maya, dumami na ang mga tao mula sa labas. Namingalinga si Chinyu sa paligid at natagpuan ang mga taong ito na may kakaibang ekspresyon. At tinakpin ng hamog ang kanilang mga mukha. Buzz! Nang magsimula ang auction, nagsimulang lumiwanag ang lahat ng mga sulok sa paligid. Sa malapitang pagtingin, may mga saint weapons na sunod. Sunod. 1,975 mga bagay na ninakaw. Sa kabuuan ay 8 saint weapon ang nakasabit sa lahat ng direksyon. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Gaano ka-extravagant iyon? Bagamat hindi lahat ng 8 saint weapons ay ganap na nabuhay muli, sinuman sa mga ito ay hindi kapani-paniwalang marangal. Tulad ng inaasahan sa Sky City. Walang ibang lugar ang makakatulad sa ganitong uri ng karangyaan. Nagulat si Chinyu at hindi nakapagsalita. Maraming mga nangungunang sekta ang maituturing na sapat na mapalad na nagmamay-ari lamang ng isang saint weapon. Ibang-iba ito sa Sky City. Kung hindi pinapayagan ang labanan sa Sky City, bakit nila gagamitin ang 8 saint weapons? Medyo nalito si Chinyu. Mag-aaway ba ang mga tao sa panahon ng auction sa Sky City? O ang auction na ito ay para lamang ipakita ang kanilang lakas? Tumigil si Chinyu sa pag-iisip tungkol dito dahil wala itong kinalaman sa kanya. Bukod dito, imposibleng pumatay at mangagaw dito. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at tahimik na pinakawalan ang kanyang divine sense. Maraming eksperto ang nasa auction house at marami ang hindi makita ni Chinyu. Tulad ng inaasahan sa numero 1 auction sa Zhongzhou. Talagang naaayon sa reputasyon nito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang tanging bagay na ikinagulat ni Chinyu ay walang mga paghihigpit sa mga kwalifikasyon, na nakapagtataka sa mga tao. Lumipas ang oras, at dahan-daang nagsara ang pinto ng auction. Ayon sa anunsyo sa labas, ang auction ay magsisimula sa halos kalahating oras. Samantala, ang mga saint weapons na nakasabit sa hangin ay unti-unting lumabo. Nang makita ito, naunawaan din ni Chinyu ang layunin ng auction.
Ginamit nila ang 8 Saint weapon na ito para ipahayag ang lakas ng auction sa labas ng mundo at bigyan ng babala ang mga may masamang intensyon. Hindi ito pinansin ni Chinyu. Hindi niya alam kung anong mga rare items ang lalabas sa auction ngayon. Gayunpaman, sa napakaraming tao dito, naisip niya na tiyak na mayroong ilang hindi pangkaraniwang mga kayamanan. Sa paglipas ng panahon, ang buong auction ay naging hindi kapani-paniwalang tahimik. Walang nagsalita kahit isang tao. Hindi nagtagal, kalahating oras na ang lumipas. Gayunpaman, walang lumitaw sa entablado, at ang auction ay hindi kapani-paniwalang tahimik. Paanong nahuhuli ang auction sa Sky City? Hindi mapigilan ni Chinyu na lihim na mabigla. Tiningnan niya ang mga tao sa paligid at nakita niyang hindi gaanong nagpahayag. Kaya hindi niya ito pinansin. Lumipas ang oras, at lumipas ang kalahating oras sa isang kisap mata. Gayunpaman, walang nagpakita sa auction. Sa sandaling ito, ang lahat sa silid ay nagsimulang maging hindi mapakali, at ilang ingay ang maririnig. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magtalakayan ang mga tao. Anong nangyayari? Bakit naantala ang auction ngayon? Walang saysay. Hindi pa ito nangyari dati. Baka may nangyaring hindi maganda. Ang kanilang mga pananalita ay nakadama ng kaunting pagkabalisa kay Chinyu. Maaaring sasalakayin ako ng 9 na dakilang pamilyang Maharlika. Pulong ni Chinyu sa kanyang puso. Sa kasong iyon, ito ay magiging mahirap. Buzz! Sa sandaling ito, nagsimulang lumiwanag at muling lumiwanag ang Saint Weapons na nakasabit sa mga sulok. Ang nakasisilaw na liwanag, na sinamahan ng mga bakas ng banal na kapangyarihan, ay nagpabagabag sa lahat. Siyempre, ang pinakakinatatakutan ay si Chinyu. Hindi niya namamalayan na tumingin sa paligid at inayos ang panloob na chi sa kanyang katawan, naghahanda na tumakas. Buzz! Dumating ang isa pang sinag ng liwanag. Kasunod noon ay bumukas ang pinto. 2 matanda ang lumitaw at hinaranggan ang pinto. Ang dalawa ay may napakalaking malakas na lakas at talagang nakapasok na sa semi-saint realm. Sila ay may marangal na anyo, at ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso na para bang may seryosong nangyari. Kasabay nito, sa wakas ay may lumitaw sa entablado. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na roba ang umakyat sa entablado sa takot. Pawis na pawis ang noo niya na parang may kinakatakutan. Everyone, we're really sorry. Nagkaroon ng aksidente sa auction na ito, sabi ng nasa entablado sa nanginginig na boses. Kailangan kong pahirapan ang lahat para makipagtulungan. Sa ngayon, walang sino man ang pinapayagang umalis sa lugar na ito. Pagkasabi niya noon ay nagkagulo na agad ang eksena. Walang pinayagang umalis. Hindi ba't ikinulong ang lahat ng nakabalat kayo? Ano ang ibig mong sabihin dito? Ano ang ibig mong sabihin sa pagsasabing walang sino man ang maaaring umalis? Hihigpitan mo ba ang ating kalayaan? Isang gitnang. Ang matandang lalaki na may malamig na ekspresyon ay nagalit. Kahit na napakalakas ng iyong auction house, hindi ka namin papayagang gawin ang gusto mo. Hihigpitan mo ba ang kalayaan namin? Sa tingin mo ba ay natatakot kami? Kung hindi mo kami bibigyan ng makatwirang paliwanag, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Lalong nagpanik ang nasa entablado na nagpunas ng pawis at mapait na ngumiti na para bang hindi niya alam kung paano magpaliwanag. Pagkasabi pa lang niya nito, nagkagulo na naman ang eksena. Ang mga bagay sa auction ay inagaw. Ito ay sa Sky City. At sa likod nila ay ang 9 na dakilang Maharlikang pamilya. Sino ang maglalakas loob na gulo sa 9 na dakilang pamilyang Maharlika? Nabaliw ba siya? Paano ito nangyari? Sino ang nangahas na agawin ang mga bagay sa auction? Anong nangyayari? Malamig na sinabi ng binata, ang mga bagay sa auction ay nawala kamakailan. Kaya hindi ka maaaring umalis pansamantala. Kailangan muna nating imbestigahan ang bagay na ito. Salamat sa iyong pakikipagtulungan. Kumunat ang noo ni Chinyu. May nangagaw ng mga gamit. Bakit wala man lang gumagalaw? At saka, ang bilis nito ay medyo mabilis, tama ba? Sa loob lamang ng ilang oras, nawala ang mga bagay sa auction. 8 Saint Weapons ang nakasabit sa venue na ito.
Gaano kalakas ang mga nag-escort sa mga kayamanan? Paano ito? Nawala ng walang bakas. Sino ang nangagaw sa kanila? Bakit walang tunog ng labanan sa Sky City? Itinaas ni Chinyu ang kanyang pagdududa. Ang sinabi ni Chinyu ay tiyak na nagpahayag ng pagdududa ng lahat. Agad na napatingin ang lahat kay Chinyu. Malamig na sinulyapan ng binata si Chinyu, at pagkatapos ay sinabi sa malamig na boses, may chismis na siya ay mula sa lahi ng demonyo. Yung miyembro ng lahi ng demonyo. Ang binata na pumatay ng ilang tagapagmana hindi pa lang. Nasa Sky City talaga siya. At inagaw pa niya ang mga bagay. Hindi lamang siya napakalakas, ngunit maaari rin niyang alisin ang mga bagay ng tahimik nang walang nakakapansin. Ito. Gaano? Ito kakilakilabot. Nagpatuloy ang binata, 2 tao ang nag-alis ng mga gamit. Ang isa ay ang binata mula sa lahi ng demonyo, at ang isa pa ay hindi alam ang pagkakakilanlan. Hinala namin na may kinalaman ito sa mga tao dito. Kaya't kami ay nagpapasalamat sa inyong kooperasyon. Pagkatapos naming imbestigahan ang bagay na ito, hahayaan ka naming umalis, at tiyak na babayaran ka ng aming auction house. May masamang pakiramdam si Chinyu, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon. 1,976 na aalis ako kapag gusto kong. Namingalinga si Chinyu sa paligid at nakitang medyo hindi nasisiyahan ang mga tao sa paligid niya. Walang sino man ang handang pagdudahan ng walang dahilan at paghihigpitan ang kanilang kalayaan. Gayunpaman, walang handang humakbang pasulong dahil walang sino man ang handang masaktan ang 9 na dakilang maharlikang pamilya. Kahit na hindi pinapayagan ang labanan sa Sky City, malaki ang posibilidad na sila ay haharapin sa sandaling umalis sila sa lungsod. Malamig na bumantong hininga si Chinyu sa kanyang puso nang makita niya ang pag-aatubili sa kanilang mga mukha. Pagkatapos noon, biglang bumangon si Chinyu at sinabing, wala kang karapatang paghigpitan ang aming kalayaan. Kung paano mo gustong mag-imbestiga, iyon ang iyong negosyo. At saka, ikaw ang may pananagutan kung ang mga bagay-bagay ay nawala. Wala ito sa aming negosyo. Natahimik ang eksena, ngunit ramdam ni Chinyu na lahat ay nakatingin sa kanya ng may kaunting paghanga. Sa entablado, malamig na tiningnan ng binata si Chinyu at sinabing, hindi ko aaksayahin ang iyong oras. It's not about the time taken. Wala kang karapatang ipagpaliban man lang tayo kahit 1 segundo. May karapatan akong umalis kung gusto ko. Gumisi si Chinyu. Tuldok. Dahil na-offend na niya siya, wala nang dapat ikatakot. Pagkatapos sabihin ito, tumayo si Chinyu at umalis. Pagdating niya sa pinto, biglang hamarang sa daan ang 2 matanda. Mabilis na mawala. Huwag mong sayangin ang oras ko, naiinip na sabi ni Chinyu. Gumisi ang binata sa entablado at sinabing, nagmamadali kang umalis. May kinalaman ba sa iyo ang bagay na ito? Tumawa si Chinyu at sinabing, kaya may kinalaman ito sa akin dahil lang sa gusto kong umalis. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa Sky City. Kahit umalis ako. Kung may kailangan ka, pumunta ka lang at hanapin ako. Bagamat sinabi niya iyon, hindi nagpakita ng senyales ng paglayo ang 2 matanda. Hinarang nila ang pinto. Kaya hindi makaalis si Chinyu kahit na gusto niya. Anong ibig mong sabihin? Dapat ba akong manatili? Lumingon si Chinyu at tumingin sa binata. Oo, kailangan mong manatili, bahagyang tumango ang binata at sinabi. Paano kung ipilit kong umalis? Ang katawan ni Chinyu ay kumikinang na may gininto ang liwanag na parang aatake na siya. Hindi nagpanik ang binata. Walang pakialam niyang sinabi, ano? Gusto mong lumipat sa Sky City, di ba? Basta lumipat ka. Sa Sky City, maaaring kitilin ng royal family ang buhay mo anumang oras. Siya nga pala, hindi lang ang prinsipe kundi pati na rin ang 9 great aristokratikong pamilya. Hindi ako maglakas loob na gawin ito, sabi ni Chinyu, na ikinakaway ang kanyang kamay, bukod dito, hindi ako magulo gaya mo. Pagkatapos sabihin ito, mabilis na lumipat si Chinyu sa gilid habang ang kanyang mga paa ay humahakbang sa formula ng linya ng salita pagkatapos. Ay ikinuyom niya ang kanyang gininto ang kamao at hinampas ito sa dingding.
Sa isang malakas na kalabog, ang pader ay agad na nabasag na lumabas ng auction house at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang pader." Nagdilim ang mukha ng binata sa kanyang mga mata na puno ng nakamamatay na tingin, ito si Chin Yu. Ungol ng binata, ngunit hindi niya nagawang labagin ang mga patakaran sa Sky City. Si Chin Yu ay nagmadaling umuwi, bumangon at bumulong, "Saan ka nanggaling? Akala ko pinatay ka na. Bakit ka bumalik?" Nagtatakang tanong ni Chin Yu na sinabi ni Juwo, na ikinakaway ang kanyang kamay, "Wala akong kailangang gawin ngayon. Simula nang lumitaw ang misteryosong lahi ng demonyong iyon, wala nang pagkakataon para sa akin." Nag-isip sandali si Chin Yu at sumang-ayon sa kanya. "Mabuti iyan. Pagkatapos ay mananatili tayo rito pansamantala," nakangiting sabi ni Chin Yu. Pagkatapos noon, umupo si Chin Yu na naka-cross-legged at nagsimulang isipin ang lahat. Dalawang tao. Walang masyadong tao sa buong banal na rehiyon na may kakayahang magnakaw ng mga bagay sa auction. Nakasimangot si Chin Yu at sinabi, "Huwag mong sabihin siya ang lalaking may bigot." Biglang may naalala si Chin Yu. Ang lalaking may bigot ay isa sa kanila kung may mga taong talagang kayang gawin ito. Hindi pa nakita ni Chin Yu ang kanyang tunay na kakayahan, ngunit ang katotohanan kaya niyang magnakaw ng mga bagay mula sa siyam na dakilang pamilyang Maharlika noon. Ay nagpatunay sa kanyang kakayahan. Hindi tama iyan. Bakit biglang lilito ang lalaking may bigot sa Sky City? Maliban na lang kung mayroong isang uri ng pinakamataas na kayamanan sa Sky City, sabi ni Chin Yu sa mahinang boses. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pag-iisip, naramdaman pa rin ni Chin Yu na may mali dahil ang mga bagay na isusubasta ay tiyak na hindi pinakamataas na kayamanan. Kasi, pagdating nila sa auction house, ipapascreen sila. Sa panahon ng proseso, ang mga tao iningatan na sana ang pinakakaakit-akit na mga kayamanan. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Chin Yu ang isang posibilidad. Pwede bang, may nilulustay ang auction house? Napabuntong hininga si Chin Yu. Pero kung nilustay ng auction house ang pera, maaari itong gawin ng tahimik. Ano ang kanilang layunin sa paggawa nito? Hindi ito maisip ni Chin Yu. Napakamot siya ng ulo sa takot na madamay siya sa bagay na ito. Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng pagnanakaw sa auction house. Kaagad, tinatalakay ng buong Sky City ang bagay na ito. Ang kumakalat na balita ay tiyak na tungkol sa misteryosong tao ng lahi ng demonyo at isang kasabwat na nagnakaw ng kayamanan. Bagamat may mga pagdududa si Chin Yu, hindi niya ito masyadong inisip. Hindi naman kasi siya sinundan ng auction house. "Juwo? Tara na. Ihahatid na kita." Tumingin si Chin Yu kay Juwo at nakangiting sinabi. Agad namang tumalon si Juwo at nakangiting sinabi, "Let's go." "Di man it. Mamamatay ako sa suffocate sa bahay." Walang sinabi si Chin Yu. Umalis siya ng bahay kasama si Juwo at naghanda na pumunta sa bahay na sogalan sa Sky City. Si Juwo ay nagpakita sa kanya ng sobrang swerte sa huling pagkakataon na sumugal siya sa mga bato. Marahil ay may ilang koneksyon sa pagitan ng Nirvana body at ng mga kayamanan. Naglakad ang dalawa sa kalsada at dumiretso sa gambling house. Gayunpaman, bago sila makarating sa bahay ng sugal, nabangga nila ang prinsipe ng dakilang Zia. "Mr. Chin." Medyo nagulat ang prinsipe nang makita si Chin Yu. Bahagyang yumuko si Chin Yu at binati ang prinsipe. "Nabalitaan ko na nasa auction ka rin kanina." Nakangiting tanong ng prinsipe. Bahagyang nagbago ang mukha ni Chin Yu, at mabilis niyang sinabi, "Kamahalan, walang kinalaman sa akin ang bagay na iyon." "Siyempre, alam ko." Ngumiti ang prinsipe at tumingin sa tihaw sa tabi nila. "Kung available si Mr. Chin, bakit hindi tayo umupo at mag-chat?" Hindi makatanggi si Chin Yu, kaya tumanggo siya at sinabing, "Sige." Sa makatuwid, kailangan munang baguhin ni Chin Yu ang kanyang plano at pumasok sa tea house kasama ang prinsipe ng dakilang Zia. Nakahanap ang prinsipe ng isang napakatahimik na silid. Pagkaupo, direktang nagtanong ang prinsipe, "Mr. Chin, ano ba talaga ang nangyari sa auction?" Walang itinago si Chin Yu at agad na sinabi sa prinsipe ang nangyari. Nang marinig ang sinabi niya, matagal na hindi nagsalita ang prinsipe.
Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong siya, Mr. Chin, ano ang iyong pananaw sa bagay na ito? Ito. Natatakot akong hindi makakatulong ang pananaw ko, di ba? Sabi ni Chin Yu na may mapait na ngiti. Nag-uusap lang kami, sabi ng prinsipe, na ikinakaway ang kanyang kamay. Mabuti kong sabihin sa akin. 1977 na tahimik sandali ang sanctum ng royal family Chin Yu bago niya sinabi, pakiramdam ko ang bagay na ito ay medyo paglustay. Pangungurakot. Nang marinig ang mga salita ni Chin Yu, halatang nabigla ang prinsipe. Tumingin siya sa paligid, at pagkatapos matiyak na walang tao sa paligid, nagpatuloy siya, bakit sa palagay mo? Hindi tumayo si Chin Yu sa seremonya at agad na sinabi sa prinsipe ang kanyang iniisip. Matapos marinig ito, hindi napigilan ng presyo ang magpakawala ng mahabang buntong hininga. Mr. Chin? Palitan natin ang lugar ng pag-uusapan, sabi ng prinsipe habang bumangon. Naunawaan ni Chin Yu ang takot ng prinsipe. Kaya hindi niya ito tinanggihan. Tumanggo siya at tumayo. Dumating ang ilan sa kanila sa isang silid sa Imperial Palace. Nilock ng prinsipe ang pinto, at kahit ang dalawang gwardya na karaniwang responsable sa pagprotekta sa prinsipe ay hindi pinapasok. Mr. Chin? Sa totoo lang, pareho ako ng iniisip mo. Napabuntong hininga ang prinsipe. Si Chin Yu ay hindi masyadong nagulat. Mabagal niyang sinabi, hindi ko lang maisip kung bakit nila ito ginagawa. Bakit nila ginagawa ito? Itinaas ng prinsipe ang kanyang ulo at tumingin kay Chin Yu na may taos-pusong ekspresyon. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang sarili at sinabing, dahil sa akin, dahil sa maharlikang pamilya. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Chin Yu. Ang Sky City ay naitatag sa Zhongzhou sa loob ng napakaraming taon, at walang sino man ang nakakilos dito. Bagamat bumagsak ang maharlikang pamilya, sila ay nasa itaas pa rin ng siyam na dakilang maharlikang pamilya sa ibabaw, sabi ng prinsipe sa malalim na boses. Matapos marinig ang mga salita ng prinsipe, agad na naunawaan ni Chin Yu. Ang ibig mong sabihin. Gustong kunin ng siyam na dakilang pamilyang maharlika ang pagkakataong ito para maalis ang maharlikang pamilya. Kulat na sabi ni Chin Yu. Tuldok. Malamang, sabi ng prinsipe sa malalim na boses. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga tao ang tumakas sa Sky City upang humingi ng proteksyon. Marami ang nakasakit sa siyam na dakilang maharlikang pamilya, ngunit hindi sila kailanman kumilos at sumuko. Ngunit hindi nagtagal, ang pamilyang Yao ay aktwal na gumamit ng isang lihim na kayamanan upang hilahin ang iyong kaibigan sa kawalan. Ibinunyag nito ang kanilang masamang intensyon. Sa tingin mo ba ay walang ganoong kayamanan ang pamilya Yao bago ito? Bakit hindi niya ginamit? To put it bluntly, ginagamit lang nila ito. Pagkakataong subukan ang saloobin ng maharlikang pamilya. Dahil ba sa akin? Nagulat si Chin Yu at nagmamadaling sinabi. Pagkukunwari mo lang sila. Walang pangunahing koneksyon sa iyo. Umiling ang prinsipe at humigop ng tsaa at nagpatuloy, ang escort ng mga kayamanan ng auction house ay isang napakalakas na puwersa. Walang sino man ang maaaring lihim na kumuha ng mga kayamanan. Sila lang ang makakapag-alis ng mga kayamanan. Hindi ba sila natatakot sa hinala ng labas ng mundo? Napakamot ng ulo si Chin Yu. Talagang nag-aalala sila noon, pero iba na ngayon. Dumating na ang pagkakataon, sabi ng prinsipe. Natahimik si Chin Yu saglit bago siya tumangala at sinabing, ang misteryosong tao mula sa lahi ng demonyo. Tama iyan. Humigop ng tsaa ang prinsipe, ang misteryosong taong ito ay pumatay ng maraming tagapagmana ng siyam na dakilang pamilyang maharlika. Ngayon, may mga chismis na maaaring nagmula siya sa kailaliman ng Azure Rock Forest. Dahil ang aming pag-unawa sa lalim ng Azure Rock Forest ay palaging blanko, lahat ng hindi makatwiran ay maaaring maging lohikal. Matapos marinig ito, tuluyang naunawaan ni Chin Yu. Ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay tiyak na hindi papayag ang prinsipe at ang Sky City na tamasahin ang gayong marangal na katayuan. Hindi naman. Kalabisan ang sabihin na gusto pa nilang ipakulong ang prinsipe at gawing kasangkapan na makakagawa lamang ng mga spirit coins.
Pagkatapos ng paulit-ulit na pagsubok, malamang na talagang nasa krisis ngayon ang maharlikang pamilya. I'm really sorry, Your Highness, napabuntong hininga si Chinyo at sinabi. Natatakot ako na hindi kita matutulungan ng marami. Kinawian ng prinsipe ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, hindi ko ibig sabihin na humingi ng tulong sa iyo. Casual lang kaming nag-uusap. At saka, ang lahat ng ito ay hula lang namin. Hindi ito maaaring totoo. Ma'am, tugon ni Chinyo, ngunit medyo naguguluhan siya. Malamang na magiging kasaysayan ang katayuan ng Sky City. Kung walang gagawin si Mr. Chin, bakit hindi ka manatili sandali sa Imperial Palace? Baka may masasaksihan tayo. Nakangiting sabi ng prinsipe. Sumang-ayon si Chinyo sa huli. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay dating pag-aari ng maharlikang pamilya. Dapat mayroong ilang pinakamataas na kayamanan para sa paglilinang o kahit na mga pagkakataon dito. Bukod dito, nais din ni Chinyo na kumpirmahin ang kaisipang ito. Sa mga sumunod na araw, nanatili sina Chinyo at Juho sa Imperial Palace. Ang palasyo ng maharlikang pamilya ay medyo maluho, at mayroong maraming mga tirahan. Napakabukas palad ng prinsipe at nagayos ng magandang lugar para manatili si Chinyo. Sa ilang araw na ito, nakita ni Chinyo ang mga labi ng maharlikang pamilya. Ang edad ng mga labi na ito ay hindi na masusukat. Sila ay mahina at napakatanda. Nakakaawa ang kanilang kalagayan. Gayunpaman, sila ay isang grupo ng mga matatandang opisyal na ginawa ang kanilang makakaya upang protektahan ang kaligtasan ng prinsipe. Sa araw na ito, dinala ng prinsipe si Chinyo para mamasyal sa malaking hardin sa likod ng bundok ng maharlikang pamilya. Ang hardin ay may magandang tanawin na may halimuyak na bumabalot sa mga butas ng ilong. At tila may nakakamangha na amoy sa bango. Kamahalan, ang mga matatandang iyon ba ang huling lakas ng maharlikang pamilya? Pansamantalang tanong ni Chinyo. Tumango ang prinsipe at sinabing, sa totoo lang, sila na ang pinakahuli sa natitirang kapangyarihan ng pamilya ng hari. Sayang lang at wala silang dugo ng maharlikang pamilya. Ang kanilang paglilinang ay umabot na rin sa pinakamataas na hangganan. Sa puntong ito, ang prinsipe ay tumawa ng mapait at sinabing, at ako, bilang huling tagapagmana ng linya ng dugo, ay hindi maaaring maglinang. Nakikita ko lamang ang pagbagsak ng maharlikang pamilya. Gusto ni Chin yung ngunit hindi niya alam kung paano siya aliwin. Mr. Chin, hindi mo na kailangang sabihin pa. Tinanggap ko na ang katotohanan, sabi ng prinsipe, winawagayway ang kanyang kamay. Tumango si Chinyo at napakamot ng ulo na parang may gustong itanong ngunit naramdaman niyang hindi nararapat. Mr. Chin? Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring magtanong, sabi ng prinsipe. Pansamantalang nagtanong si Chinyo, kamahalan, ang mga matatandang iyon. Anong cultivation realm sila? Natahimik sandali ang prinsipe bago dahan-daang sinabi, sila ang unang henerasyon ng mga tagapagtanggol ng aking ama. Sila rin ang nakakita sa aking ama na lumaki at umakyat sa kapangyarihan. Mas matanda sila sa aking ama. Kung tungkol sa kanilang lakas ngayon, hindi ako masyadong sigurado. Kung gayon bakit hindi ka iniwan ng iyong ama ng ilang tagapag-alaga? May kaina-hinalang tanong ni Chinyo. Sa halip, hinayaan niya ang matatandang ito na alagaan. Mapait na tumawa ang prinsipe at sinabing, ginawa niya, ngunit umalis na silang lahat pagkatapos tanggihan ang aming maharlikang pamilya. Ang iilang tiyuhin na ito ang tanging gustong manatili. Sa wakas ay naintindihan na ni Chinyo. Kapag ang pinuno ay bumagsak mula sa kapangyarihan, ang kanyang mga tambay ay magkakalat ng sabay-sabay. Ito ay ang kaso mula noong sinaunang panahon. Mr. Chin, ang lugar na iyon ay dating isang maliit na sanctum para sa aking ama. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang maliit na platform ng bato sa hardin sa likod ng bundok. Ang platapormang bato ay nababalot na ng mga bulaklak at halaman. Tila isang balon na natuyo na walang kahit kaunting hiwaga. Tuldok. Ang bawat nakatatanda sa aming maharlikang pamilya ay minsang naunawaan ang daw sa platapormang ito, pakilala ng prinsipe. 1978 pagsusumikap sa isang makitid na kita.
habang pinapabayaan ang isang mas malaking panganib. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Chinyo, at tumingin siya sa plataporma ng may pagtataka. Bagamat tinawag itong sanctum, ito ay talagang napakaliit, kasinlaki lamang ng takip ng balon. Gayunpaman, ang gayong maliit na plataporma ay nagdala ng paglilinang at kaliwanagan ng maraming mga nauna. Tanging ang langit lamang ang nakakaalam. Kung anong nakakatakot na pamamaraan ng daw ang natitira dito. Tanong ni Chinyu habang sinusubukang maglakad papunta sa platform, kamahalan, nakatapak ka na ba sa sanctum na ito? Tumawa ang prinsipe at sinabing, syempre. Hindi lang ako. Ang mga tao ng siyam na dakilang pamilyang aristokratiko ay naka-cross-leg din. Dito para intindihin ang daw ngunit hindi sila gaanong nakinabang dito. Unti-unti, bumaba ang lugar na ito at naging ganito. Wala. Nang nagmamalasakit dito. Nagdulot ito ng pag-asa kay Chinyu. Paanong walang mga tagumpay sa lugar kung saan naiintindihan ng bawat henerasyon ng maharlikang pamilya ang daw. Ang pagpapabuti ay lampas sa kanyang imahinasyon kung may makukuha siya mula rito. Nang si Chinyu ay uupo ng naka-crossleg, tumakbo ang isang attendant sa gulat. Kamahalan, may gustong makakita sa iyo sa labas, sabi ng attendant habang nakayuko. Bahagyang kumunat ang noo ng prinsipe at sinabing, sino ito? Ang partido ay nag-claim na siya ay isang miyembro ng pamilya Yao, sabi ng attendant. Natahimik sandali ang prinsipe bago siya bumantong hininga at sinabing, sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Napagtanto din ni Chinyu na may mali. Siyempre, ang bagay na ito ay malamang na walang kinalaman sa kanya. Let's go? Sabi ng prinsipe. Mabilis na sinundan siya ni Chinyu at sinabing, sasama ako sa iyo. Sinabi ng prinsipe, na ikinakaway ang kanyang kamay, hindi na kailangan. Maaari kang manatili dito. Sabay na tayo. Wala akong magandang relasyon sa pamilya Yao, sa simula, sabi ni Chinyu. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa ang prinsipe. Kaya naman, sumunod ang dalawa sa likuran ng katulong at dumating sa Great Hall. 12-12 ng mga tao ang nakatayo sa Great Hall, na pinamumunuan ng dalawang matatandang lalaki na may malupit na panloob na chi at labis na mapagmataas na mga ekspresyon. Tulad ng para sa grupo ng mga tao sa likod niya, sila ay may malamig na mga ekspresyon at may hawak na mga banal na sandata. Prinsipe ng dakilang Zia, ako ang pinuno ng pamilya Yao. Dumating ako sa Sky City sa ilalim ng utos ng ulo ng pamilya. Pumakbang pasulong ang matandang lalaki na namumuno sa grupo at walang ekspresyon na nagsalita. Mayroon ba, Chief Yao? Nakangiting tanong ng prinsipe. Ilang araw ang nakalipas, nagkaroon ng pagsalakay ng isang dayuhang lahi, malamig na sabi ni Chief Yao. Inagaw nila ang pinakamataas na kayamanan ng auction. Nag-aalala ang padre de pamilya sa kaligtasan ng kamahalan, kaya pinapunta niya kami dito para protektahan ka. Inihanda na ng prinsipe ang kanyang sarili sa pag-iisip. Nanatili siyang kalmado at nakangiting sinabi, kailangan kong pahirapan si Chief Yao para ipaalam. Sa pinuno ng pamilya Yao na pinasasalamatan ko siya para sa kanyang mabuting hangarin. Gayunpaman, hindi na kailangan iyon. Ang aking maharlikang pamilya ay may sariling paraan ng pagprotekta sa sarili, kaya hindi na kailangang mag-alala ang pinuno ng pamilyang Yao. Gumisi si Chief Yao. Lumakad siya pasulong at sinabing, hayaan mo akong manatili. Kung may mangyari sa kamahalan, ito ay isang kasawian para sa Zhongzhou. Pagkasabi noon ay hindi niya pinansin ang pagtutol ng prinsipe at agad na ikinaway ang kamay. Kasunod nito, 12-12 ng mga tao ang tumayo sa iba't ibang posisyon. Halatang hindi nila sineseryoso ang sinabi ng prinsipe. Hindi alintana kung pumayag ang prinsipe o hindi, pipiliin nilang manatili. Natahimik ang prinsipe, at walang ekspresyon ang kanyang mukha. Napabuntong hininga si Chinyu. Di man ito. Tila ang maharlikang pamilya ay iiral sa pangalan lamang. Let's go? Tumayo ang prinsipe at sinabi sa sandaling ito. Hahayaan mo na lang ba silang manatili? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Ano pa bang magagawa ko? Mapait na tumawa ang prinsipe. Sa aking kasalukuyang estado, ako ay sapat na maswerte upang mabuhay.
Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Ito ay simula pa lamang. Hindi magtatagal bago tuluyang masugpo ang Sky City, at ang maharlikang pamilya ay magiging kasaysayan. Nang sabihin ito ng prinsipe, baka sa mukha niya ang kalungkutan at sakit. Walang handang makitang bumagsak ang sariling pamilya. Ang ganitong uri ng psikolohikal na pagkabigo ay napakahirap tanggapin. Ngunit walang pagpipilian ang prinsipe, at higit pa kay Chinyu. Tuldok. Sa isang maliit na lungsod, libu-libong bituin ang layo mula sa Sky City. Napakaliit ng lungsod na kahit ang mga magsasaka ay hindi makita. At sa naturang lungsod, ilang tao ang nagiinuman at nagsasaya. Dapat kong sabihin na mayroon kang ilang kakayahan, walang pakialam na sabi ng isang matandang lalaki. Ang matandang lalaking ito ay walang iba kundi ang may-ari ng auction house, si Yang Tong. Sa ibabaw, si Yang Tong ang may pananagutan sa prinsipe, ngunit sa katotohanan, siya ay miyembro ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Isang binata ang nakaupo sa tapat niya. Nakangiti ang binata at mukhang mayabang. Siya rin ay isang matandang kakilala ni Chinyu, Gu Xinghe. Ang buong plano ay ideya ni Gu Xinghe. Sa sandaling ito, mahiyain niyang sinabi, walang anuman ito. Ito ay isang maliit na pandaraya. Ang napakasama at tusong galaw, talagang humanga ako, sunod-sunod na sabi ng mga tao sa paligid niya. Hindi ganoon ang iniisip ni Gu Xinghe. Para sa kanya, ang gayong mga pamamaraan ay wala. Nakuha na natin ang lahat ng kayamanan, at may mga taong dapat sisihin sa atin. Maaari pa nga nating hayaan ang mga dakilang aristokratikong pamilya na sakupin ng Sky City. Pinapatay natin ang 3 ibon gamit ang isang bato, humigop ng alak si Gu Xinghe at buong pagmamalaki. Tama. Pagkatapos ng insidenteng ito, sa tingin ko ang marangal na katayuan ng Sky City ay unti-unting mawawala, walang pakialam na sabi ni Yang Tong. Speaking of which, lahat ito ay salamat sa misteryosong taong iyon mula sa lahi ng demonyo. Kung wala siya, hindi tayo magkakaroon ng ganoong magandang pagkakataon. Mahinang ngumiti ang isang binata sa tabi niya at sinabi. Gumuso si Gu Xinghe at sinabi, siya ang dapat na maging scapegoat. Walang sino man ang makapagpapatunay nito. With that, humagalpak ng tawa ang iilang tao sa kwarto. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay may isang taong palihim na lumitaw sa lungsod. Natagpuan niya ang pinagtataguan ng kayamanan at gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang itago ang kanyang sarili. Ang gayong lihim na pamamaraan ay maaaring ituring na top-notch sa buong Holy Region. Timan. Napakaraming kayamanan, patuloy nitong dinilaan ang kanyang labi. Kung ipinakita sila para sa isang auction, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makuha ito. Hindi ko inaasahan na bibigyan ako ng langit ng ganoong pagkakataon. Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang inimbak ang mga kayamanang ito sa kanyang special magical artifact ng walang pagkaantala. Hindi nagtagal, lahat ng kayamanan ay nasa kanyang mga kamay. Top! Ako pa rin ang pinakamatalino. Ito ay tinatawag na paghahangad ng makitid na pakinabang habang pinababayaan ang mas malaking panganib, nakangiting sabi niya. Ang taong ito ay walang iba kundi ang lalaking may bigot. Kung saan may mga kayamanan, naroon siya. At ang batch ng mga item sa auction na ito ay nagkataon lamang na nagkaroon ng mga kayamanan na kailangan niya. Noong una ay gusto niyang maghanap ng pagkakataon para nakawin ito, ngunit nagkaroon siya ng hindi inaasahang ani. Matapos ilayo ang mga kayamanan, ang lalaking may bigot ay palihim na nag-iwan ng pangungusap sa eksena, nalinis ko na ang kalat na ito. Para sa iyo. Huwag mo akong tanungin kung sino ako. Hindi ko iniiwan ang aking pangalan kapag gumagawa ako ng mabuti. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang lalaking may bigot ay kumurap ng ilang beses at nawala sa paningin. Nang makita ito ni Gu Xinghe at ng iba pa, puno ng galit ang kanilang mga mukha. 1979 Mga taktika ni Gu Xinghe. Ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay sobrang madilim. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamao, lalo na nang makita niya ang ilang malalaking salita na naiwan sa dingding. Aling bastard ito? Halos mabaliw si Gu Xinghe. May nagnakaw talaga ng mga kayamanang pinaghirapan niya para dito.
Yang Tong, sa tabi, ay humakbang pasulong. Tinubukan niyang idedos ang nakaraan para malaman kung sino ang may gawa nito. Gayunpaman, paano magiging katapat ni Yang Tong ang lalaking may bigot? Pinunasan ng lalaking may bigot ang lahat ng bakas na naiwan doon. Blanke lang ang hinuha at nakita niya sa nakaraan. Talagang isa siyang top-notch martial artist, huminga ng malalim si Yang Tong, nanlamig ang kanyang mukha. May nagnakaw ng mga gamit namin, at wala kaming paraan para malaman kung sino talaga siya, sabi ng isang nasa gilid. Ang isang taong tulad nito ay magkakaroon ng napakahusay na taktika. Mas mabuting mag-ingat. Napalingon ang lahat kay Gu Xinghe. May dapat sisihin ito, diretsyong sabi ni Yang Tong. Tapos, kailangan din nating magkaroon ng paliwanag. Gumisi si Gu Xinghe at sinabing, matagal ko na itong pinag-isipan. Bukod sa misteryosong tao ng lahi ng demonyo, may kasama. At ang kasamang iyon ay si Qin Yu. Sa sandaling sinabi niya ito, maraming tao ang agad na nagulat. Qin Yu. Ang Qin Yu na nakipag-away kay si Shifeng kanina lang. Naguguluhan si Yang Tong at nagtanong. Tama iyan, tumanggo si Gu Xinghe at sinabi. Pinili kong lumipat sa araw na iyon dahil si Qin Yu ay nasa auction din noong araw na iyon. Hindi ba't ang pamilyang si ay hindi nakakahanap ng dahilan para gawin ang anumang bagay kay Qin Yu? Bibigyan ko sila ng isa. Nang marinig ng mga tao ang kanyang sinabi, hindi napigilan ng mga tao na mapabuntong hininga at sabihing, hindi ganoon kalakas ang iyong lakas, ngunit sa mga tuntunin ng kasuklam-suklam. Wala kang pangalawa. Ikaw ang pinakamahusay. Hindi nagalit si Gu Xinghe. Sa halip, buong pagmamalaki niyang sinabi, noon, muntik ko nang mapatay si Qin Yu gamit ang pamamaraang ito. Sayang naman at maswerte siya. At nakaligtas. Sa pagkakataong ito, dapat siyang mamatay. Tuldok. Sa Imperial Palace sa Sky City, ang kani-kanilang mga aristokratikong pamilya ay nagpadala ng mga tao upang ilagay ang kanilang mga sarili sa palasyo. Sa ibabaw, tila nagmamalasakit sila sa prinsipe, ngunit sa katotohanan, wala silang pakialam sa alinman sa mga kahilingan ng prinsipe. Buntong hininga. Hindi napigilan ng prinsipe na magpakawala ng mahabang buntong hininga, medyo nalungkot at nag-aalala. Kamahalan, bakit hindi mo hilingin sa mga matandang general sa paligid mo na itaboy sila? Tanong ni Qin Yu. Pagkatapos ay mahuhulog ako sa kanilang bitag, sabi ng prinsipe, nakatingin kay Qin Yu. Mahulog sa kanilang bitag. Medyo nagulat si Qin Yu. Oo, sabi ng prinsipe. Kung gagawin natin ang unang hakbang, ang panuntunan ng walang labanan sa Sky City ay ganap na mawawala. Sa wakas ay naintindihan na ni Qin Yu. Ngunit kung magpapatuloy ito, pipilitin kanilang labagin ang panuntunang ito gamit ang sarili mong mga kamay. Lalong lalampas din sila. Sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Tama, bumantong hininga ang prinsipe at sinabi. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala akong magagawa. Bakit hindi mo piniling umalis sa Sky City? Napakalaki ng mundo. Maaari kang pumunta kahit saan, sabi ni Qin Yu. Umiling ang prinsipe at sinabing, ayokong umalis. Ito ang aking tahanan. Wala akong pupuntahan. At saka, do you think I can leave? Nagpadala na sila ng mga tao para bantayan ang bawat kilos ko. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito ay nagkaroon ng kahulugan. Pagkatapos ng lahat, kontrolado ng prinsipe ang mga espiritong barya at siya lamang ang taong makakakuha nito. Ang mga dakilang aristokratikong pamilya ay tiyak na hindi siya hahayaang umalis ng madali. Isang hakbang lang ang kaya kong gawin, walang magawa ang prinsipe. Pagkasabi niyo ay umubo na naman siya ng matindi. Marahil ito ay dahil sa emosyonal na pagbabago bago na nagpapahina sa kanya. Mas mabuting magpahinga ka ng maaga, sabi ni Qin Yu. Tumango ang prinsipe at inalalayan ng kanyang mga tao pabalik sa kanyang silid. Say! Masyadong malayo ang grupo ng mga Beastard na ito. Si Juwu, sa gilid, ay bumantong hininga habang kinakagat niya ang isang malaking binti ng pato. Ang isang mahalagang tao na nawala ng kapangyarihan ay mas mababa kaysa sa karaniwang mga tao, hindi maiwasan ni Qin Yu ang umiling. Tuldok. Tungkol sa pagbagsak ng maharlikang pamilya, hindi gaanong naramdaman ni Qin Yu.
Pagkatapos ng lahat, kung umiiral ang maharlikang pamilya, hindi sila magiging mas malakas kaysa sa siyam na dakilang pamilyang maharlika. Kung ako ang prinsipe, matagal ko na silang binugbog. Tingnan mo kung paano nila ginawa ang mga pananakot na kilos. Galit na sabi ni Juwo. Tumingin si Chinyu sa direksyon ng Great Hall. Tama, ang mga taong ito ay sumusunod pa rin sa mga patakaran sa unang araw, ngunit inihayag nila ang kanilang tunay na kalikasan pagkaraan ng ilang araw. Hindi lang basta-basta ginamit nila ang mga kayamanan ng maharlikang pamilya, kundi kumain, uminom, at magsaya sa Great Hall tulad ng mga lokal na ruffians. Siyempre, walang karapatan si Chinyu na makialam sa bagay na ito. Kaya pumikit na lang siya. Let's go. Sumama ka sa akin sa likod ng bundok, sabi ni Chinyu kay Juwo. Ma'am, sagot ni Juwo. Tulad ng isang maliit na bodyguard, sinundan niya ng mabuti si Chinyu. Gayunpaman, bago sila makarating sa likod ng bundok, isang personal na tagapag-alaga ng prinsipe ang nagmamadaling tumakbo. Mr. Chin, may nangyari. Napakunot ng noo ang attendant. Anong nangyari? Tanong ni Chinyu. Naglabas na ng statement ang auction house, sila, the attendant said in a low voice. Ano ang ginawa nila? Mabilis na sabihin sa amin. Huwag mag-aksaya ng oras. Naiinip na sabi ni Juwo. Itinaas ng attendant ang kanyang ulo, tumingin kay Chinyu, at sinabi sa malalim na boses, sabi nila ikaw ang especially iyan na nagnakaw ng mga item sa auction. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu nang marinig niya iyon. Hindi ba puro kalokohan yon? Di man it, nagsisiksikan ba ang mga tao sa auction house sa pinto? Nagmura si Juwo. Nanatiling tahimik si Chinyu. Parang may nahulaan siya. Isang grupo ng mga beastard. Gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para hilahin ako pababa. Huminga ng malalim si Chinyu. Hindi niya inaasahan na malalagay siya sa panig ng maharlikang pamilya. Huwag mo akong pigilan. Sisirain ko ang auction house. Galit na galit si Juwo. Tumayo siya at diretsyong lumabas ng palasyo. Ang kanyang bilis ay napakabilis na kahit si Chinyu ay hindi siya mapigilan. Itong si Juwo. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, pakiramdam na walang magawa. Kinagabihan ng araw ding iyon, kumalat ang balita. Ang numero 1 auction house sa Holy Region ay nabasag ng isang munting lolita at naging mga guho. Lahat ng mga kayamanan ay nawasak at nabaon, wala na. Nagulat ang buong Sky City sa balitang ito. Hindi pa nangyari ang ganoong bagay sa lahat ng mga taon na ito. At walang sino man ang nang-ahas na kumilos sa auction house. Siyempre, walang ginawa ang auction house sa mga aksyon ni Juwo. Sa katunayan, walang gumawa ng hakbang laban sa kanya. Ito ay dahil lamang sa panuntunan na hindi pinapayagan ang labanan sa Sky City. Sa oras na bumalik si Juwo, ang kalangitan ay naging ganap na madilim. Di man. Sa wakas na ilabas ko na ang galit ko, galit na sabi ni Juwo pagkabalik niya. Ang ginawa mo ay kung ano mismo ang gusto nila, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng dahilan ang auction house para salakayin si Chinyu. Siyempre, walang pakialam si Chinyu. Kahit hindi kumilos si Juwo, isisipa rin nila ito sa kanya. Siya na may isip upang talunin ang kanyang aso ay madaling mahanap ang kanyang stick. 1,980 wreaking havoc in Sky City. Hindi nagtagal, natanggap din ng prinsipe ang balita. Nagmamadali siyang pumunta sa tirahan ni Chinyu na may pag-aalala sa mukha. Mr. Chin? Juwo. Dumiretso ang prinsipe sa punto at ipinahayag ang layunin ng kanyang pagbisita. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang prinsipe at sinabi sa malalim na boses, oo, ginawa ito ni Juwo. Kamahalan, huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang aking ginawa, tinapik ni Juwo ang kanyang dibdib at sinabi. Sa paggawa nito, hindi mo ba tuwirang inaamin ang paninirang puri nila? Mamantong hininga ang prinsipe at sinabing. So paano kung aminin ko, o hindi? Naghahanap lang sila ng dahilan. Kahit nasubukan ko ang aking makakaya upang patunayan ang aking pagiging inosente, hahanap sila ng ibang dahilan, sabi ni Chinyu, umiling-iling.
Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, hindi na nagsalita pa ang prinsipe. Ikaw at ako ay naging magkapatid sa iisang bangka ngayon, sabi niya na may mapait na ngiti. Nanatiling tahimik si Chinyu. Dumating siya sa puntong ito ay puro dahil pinilit siya ng mga maharlikang pamilya. Maghintay at tingnan natin. Malapit na silang kumilos, sabi ng prinsipe sa malalim na boses. Si Chinyu ay hindi nababalisa. Nakangiting sabi niya, ang mga patakaran ng Sky City ay nasa lugar pa rin. Sa palagay ko ay hindi nila proactive na lalabag sa mga patakaran. Pagkatapos ay biglang may naisip si Chinyu. Tumayo siya at sinabing, kamahalan, hindi ba nila gustong pilitin ka munang lumabag sa panuntunang ito? Hayaan mong pilitin ko sila sa pagtulong. Sa iyo. Medyo nagulat ang prinsipe at tila hindi naintindihan ang ibig sabihin ni Chinyu. Maghintay lang at tingnan. Matapos masira ang panuntunang ito, aalis ako kaagad sa Sky City, malungkot na sabi ni Chinyu. Mr. Chin? Huwag kang kumilos ng walang ingat, tila nag-aalala ang prinsipe. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko, nakangiting sabi ni Chinyu. Pagkaalis ng prinsipe, lumingon si Chinyu at tumingin kay Juwo. Juwo, maaari kang lumikha ng maraming gulo hanggat gusto mo mula bukas. Kung mas malaki, mas mabuti. Ang Sky City ay tila isang entity, ngunit nahati na ito sa katotohanan, malamig na sabi ni Chinyu. Mula bukas, piliin ang mga ari-arian ng pamilya Si at ng pamilya Yao, at sirain ang mga ito ng buong lakas. Gayunpaman, hindi ka dapat manakit ng sinuman, at hindi ka dapat kumilos. Dapat mong tandaan, hindi ka dapat manigarilyo ng isang galaw. Pinunasan ni Juwo ang kanyang mga kamay at sinabing, okay, naiintindihan ko. Ano man ang mangyari, gusto ni Chinyu na pilitin ang mga tao ng pamilya Si o ang pamilyang Yao na gumawa ng unang hakbang at labagin ang panuntunan. Nang sumunod na araw, lumabas si Juwo ayon sa hiniling ni Chinyu. Nagsimula siyang magnakaw sa lahat ng dako. Ang pamilyang Si at ang pamilyang Yao ang unang nahirapan, at marami sa kanilang mga negosyo ang nasira ni Juwo. Tahimik na naghihintay si Chinyu sa Imperial Palace. Nakaupo sa Great Hall, naghihintay siya sa pagdating ng mga tao sa auction house. Ang mga tao mula sa 9 na dakilang maharlikang pamilya ay nasa Great Hall. Tiningnan nila si Chinyu nang may galit, lalo na ang mga mula sa pamilyang Si. Hindi gumalaw si Chinyu. Nakaupo sa tabi ng mesa, umiinom siya ng tsaa mag-isa. Chinyu, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang ulo ng ating pamilya ay bumalik. Hindi ka maaaring maging mayabang ng matagal, lumakad ang isa sa mga magsasaka at malamig na sinabi. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, sino ka? Saan ka nang galing? Nang marinig ito, agad na sinaway ng magsasaka, ako ay mula sa pamilyang Si. Anak, isipin mo ang iyong mga salita. Oh, bumalik na ang padre de pamilya Si, tama ba? Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba. So, oras na para tuparin nila ang pangako nila sa akin. Pangako. Ang ibig mong sabihin ay ang Skywater Prison matter. Agad na naunawaan ng magsasaka. Gusto mong buksan ang ulo ng pamilya ang Skywater Prison, hindi ba? Gumisi siya at sinabing, napakasimple. Basta pumunta ka sa pamilya Si, tiyak na ipapadala ka ng padre de pamilya sa Skywater Prison para makipagkita sa kapatid mo. Sinabi ni Chinyu na bahagyang naningkit ang mga mata, narinig ito ng lahat sa Sky City. Nangako si Shifeng sa akin. Bakit? Babalik ka na ba sa iyong salita sa harap ng lahat? Hahaha. Chinyu? Nagnakaw ka sa pamilya Si at sa auction house. Isa ka ng ganap na makasalanan ngayon. Kapag nakikipag-ugnayan sa isang makasalanan, bakit kailangang pag-usapan ang tungkol sa integridad? Gumisi ang magsasaka. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, ang cultivator ay nagsabi ng mapanukso, bukod dito, iyon ay isang personal na pangako lamang ni Young Master Feng. Hindi ito nakakaapekto sa pamilyang Si. Nahulaan na ni Chinyu ang kinalabasan. Dahan-dahan siyang bumangon at sinabing, kung ang pamilyang Si ay maglakas loob na bumalik sa kanilang mga salita, gagawin ko. Tiyak na nagdudulot ng kaguluhan sa pamilyang Si. May kakayahan ka bang gawin iyon?
Nanunuya ang cultivator. Na tumayo si Chinyu, tumahimik, at sinabing, makinig ka. Ang pamilyang si ay walang iba kundi isang tambak ng T sa aking mga mata. Lahat ng tao sa pamilyang si ay basura. Ano man ang banal na anak, tatapakan ko siya ng paa hanggang mamatay. Natigilan sandali ang magsasaka, at galit na sinabi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nililigawan mo ba si kamatayan? Ano? Gusto mo akong suntukin di ba? Halika, gawin mo. Ngumisi si Chinyu at sinabi. Ikaw. Kinagat ng magsasaka ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung wala tayo sa Sky City, ginagaranti ako na kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan. Mali ang sinabi mo, sarkastikong sabi ni Chinyu. Ang mga patakaran ng Sky City ang nagpoprotekta sa iyo. Kung hindi, sa tingin mo ba ay mag-aaksaya ako ng maraming oras sa pakikipag-usap sa isang maliit na karakter na tulad mo. Nabasag ko na ang iyong ulo ng isang sampal. Habang nagtatalo ang dalawa, isang malakas na internal chi ang biglang lumitaw sa Imperial Palace. Ang panloob na chi na ito ay lubhang mapang-api. Maging si Chinyu ay nakaramdam ng hindi mapakali. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin sa malayo, nakita niya ang isang matanda na nakasuot ng puting damit na naglalakad kasama ang ilang tao. Ang matanda na nakasuot ng puting damit ay walang iba kundi ang sikat na presidente ng auction house, si Yang Tong. Hindi nagtagal, pumasok si Yang Tong sa Great Hall. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa karamihan at pagkatapos ay nahulog kay Chinyu. President Yang, bati sa kanya ng mga tao sa paligid. Nang marinig ito, alam ni Chinyu ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi lamang siya nagpakita ng anumang paggalang, ngunit siya rin ay naupo at nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa. Bahagyang hindi nasisiyahan si Yang Tong sa kanyang pag-uugali. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nakatingin kay Chinyu, at sinabing, ikaw si Chinyu. Hindi siya pinansin ni Chinyu at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang tsaa. Ikaw ba iyon Chinyu? Tanong muli ni Yang Tong. Hindi pa rin siya pinansin ni Chinyu. Gaano kalakas? Kinakausap ka ni President Yang. Pingi ka ba? Tigaw ng katabi niya. Tumawa si Chinyu at sinabing, wala akong narinig na nagsasalita. Tanging mga aso lang ang naririnig ko. Hindi ko maintindihan ang mga asong tumatahol. Paano mo naintindihan? Bago pa makapagsalita ang kabilang partido, agad na nagpahayag si Chinyu ng biglaang pagkaunawa at sinabing, ay oo. Siyempre, naiintindihan ng mga aso ang sinasabi ng mga aso. Hahaha. Ang mga tao ay agad na nagalit kay Chinyu, at ang ekspresyon ni Yang Tong ay napakalamig. Huminga siya ng malalim, pinigilan ang kanyang galit, at sinabing, Chinyu, ako si Yang Tong, ang presidente ng auction house ng Sky City. Nandito ako para hilingin sa iyo na bumalik para sa isang investigasyon. Hindi mo kailangang maging masyadong mali siya. FCQ. Sino sa tingin mo para hilingin sa akin na bumalik para sa investigasyon? Bumalik ka at tingnan kung ikaw ang biological na anak ng iyong ama. Nagmura si Chinyu nang hindi iginagalang si Yang Tong.